What's up mga kabyeros? Kumusta tayo dyan? Ayos ba tayo lahat dyan? For today's video is papakilala ko ngayon ang ating makakasama sa bawat biyahe natin, si Lakbay. Today's video, alamin natin ang specs at mga special features ng isang minivan na tulad ni Lakbay. Siya ay isang DA64W minivan 4x2 with turbo engine. Tara, silipin natin. Sulit nga ba bumili ng isang Japan surplus na camper van na tulad ni Lakbay? For honest review, para sa akin, sulit na sulit. Dahil kasi marami siyang siksik na special features na makikita mo lang din sa mga mamahaling sasakyan. Para sa akin, sulit na sulit. Tulad nito, maliit lang siya, pero malaki naman ang loob niya. Tulad nito na maliit lang ang garahe namin at maliit lang rin ang daanan na palabas at papasok dito sa aming lugar. Pero kasyang-kasya siya. Isa sa mga nagustuhan kong features ng isang DA64W, automatic sliding door at auto step. Once na finish mo tong handle ng pintuan, sliding ang pintuan at lalabas din ang auto step. At ganun din, gagawin din. Pipindutin mo lang yung handle, automatic siyang magsasarado at automatic rin papasok din ang sliding step niya. Para sa mga may kasamang mga bata, matatanda na hindi mahirapan umakyat at sumampa sa sasakyan. Wala siyang maliit tingnan pero napakalaki ng loob niya. Halos ibang mga abobot dito is nabili lang rin namin sa online shop. Ito yung sa second row. Halos na ano namin yan, nasubukan na namin na nagbiyahe kami is 4 kasya dito sa second row. Then dito sa likuran, yan yung mga gamit namin na ginamit namin na pag umaalis kami. Isa sa pinaka nagustuhan ko features niya ay yung natutupi yung second row niya. Ipigutin mo lang dito, pasilain mo lang sa likuran. Ganun din sa kabila din. Extra space siya. Ayan, padali lang. Saka nare-remove na gagalaw naman. Na-adjust naman. Gusto mo pa-atras o pag ganun. Kung sa space kung pag-uusapan is malawak talaga siya. Mukha lang siyang maliit tingnan. Halos pwede siya magkasya ng 8 person. 2 sa unahan, 4 sa second row, tapos meron pa tayong extra seat. Nagpadagdag na tayo ng extra seat. Medyo makalat nga lang kasi minsan umaalis kami. Hindi ko na rin sinasama sa vlog. Dito rin nakalagay yung mga camping gears ko, dito ko na nilagay para anytime na aalis kami is nandito na lahat. Kaya maganda rin na meron rin extra seat. May ilaw na rin siya, may doom light na rin mula sa driver seat pati dito sa second row. Kung ang tanong kung malamig nga ba ang aircon ng isang camper van, para sa akin malamig siya. Umaabot nga siya hanggang sa third row. Kahit ito lang ang gamit namin, ito lang yung nabili namin sa online, electric fan. Dahil kasi meron rin siya features na
dito sa ilalim is may lumalamig din. Mayroon rin siyang fan. Kaya kung pag-uusapan about sa lamig, sobrang lamig, sobra. Yung aircon niya malakas ang buga, abot hanggang second row hanggang third row. Ang base model nga pala ni Lakbay ay Suzuki Every Wagon 4x2 with turbo engine, automatic transmission with 660cc, 3-cylinder, dual head cam with 12 valves. At ang fuel niya is gasoline type. Ang kagandahan rin kasi ng isang minivan, maliit siya tingnan, pero napaka lawak ng space niya. Kung sa parking space naman nagkakaroon kayo ng problema, sakto-sakto siya na katulad namin, maliit lang yung parking namin dito, garahe, is nakasya namin. Kaya tutuusin is dalawang pinag-iisipan naming sasakyan, pero si Lakbay kasi isa sa mga pinakapangarap namin. Almost 2 years, 3 years na namin siya na nanonood lang kami ni Commander ng mga video ng iba na nakabili ng mini wagon. Is 3 years din kami na nangarap na mabili siya, makuha siya at maiuwi namin. Pero sa akin sulit na sulit kaysa bumili ako ng mga second hand na sasakyan. Tapos hindi natin alam ang history ng yung previous owner, or kung wala ka naman na budget na bumili ng brand new, dahil alam naman natin sa market is napakamahal ng brand new ng car. Although na kaya rin naman namin, kasi ang hirap yun kumbaga kung magma-monthly ka ng mga sasakyan, pahulugan, mas mabigat yun eh. Kumbaga kung gusto mo naman na magkaroon ng sasakyan, which is sa akin recommended ko to ang isang minivan kasi affordable siya. Almost nag-range lang siya ngayon ng 300 plus. Ngayon kasi nagiging in demand siya, medyo pricey na siya ngayon. Depende sa mga builders, depende sa yung mga builders na from Davao, may mga builders na dito rin sa Maynila. Meron ako, may mga nakikita ko sa Cavite, meron na rin sila. Halos depende rin yung price ng isang minivan is nakadepende rin sa builders o yung tinatawag na nagre-reseller ng minivan. Kung pag-uusapan naman mga mag-technician na mag-aayos sira ng isang minivan, hindi kayo mahirapan na kasi almost lahat na marami na kayo makikita na nagre-repair na rin ng mga minivan. Para sa akin is good. Sa akin almost ilang buwan na nasa amin si Lakbay, isang malaking katuparan sa amin na nagkaroon kami ng pinapangarap namin na minivan na ngayon nagagamit namin na umaalis kami ng pamilya ko, which is hindi ko kasi sa ngayon kasi si Lakbay is private muna, hindi ko siya ina-upload sa channel ko kasi gusto ko muna privacy na nakakaalis kami. Pero soon isasama na natin siya sa mga vlog na natin, sa mga darating na camping natin. Sa ngayon is for family use muna siya, or meron pa kaming ibang mga bagay na paggagamitan siya. Kung pag-uusapan ng fuel consumption niya, for me, as na-experience na namin na ilang beses namin binibiyahe sa Lakbay, nagre-range siya ng 18 to 30 km per liter. Para sa akin, is good na good, sulit na sulit. Dahil na ilang beses namin siya na long ride, saan na namin siya nadala. Na full tank namin siya, pagbalik namin dito sa Maynila is meron pa rin kaming gasolina. May natitira pa rin siya. Sa akin, sulit yung average niya ng consumption ng gasoline. Kung pag-usapan naman natin yung mga likes at dislike naman, marami akong ayaw dito sa isang Every Wagon na surplus. Ang number 1 dyan is ang gastos. Sobrang gastos. Ang gastos niya pagandahin. Kasi every time na
pumapasok ako dito kay Lakbay, parang ang dami kong dapat bihisan siya, ang dami kong dapat bilhin kasi nakakatuwa siya kasi talagang matatawag mo siya talaga na pang-camping talaga yung space niya. Kaya masasabi ko, ang gastos magkaroon ng camper van. Kasi madali siyang bihisan, tas mahahanap mo siya sa mga online shop. Yun ang pinaka-dislike ko lang, magastos magkaroon ng camper van kasi parang ikaw hindi ka mapapakali na pagandahin mo siya. Napakasimple naman siya, napakasimple lang pero madali siyang pagandahin, napakagandang pagandahin. Kung pag-uusapan naman ng mga pyesa about ng mga every wagon na dumarating dito sa Pilipinas, mga Japan surplus, hindi na mahirapan maghanap kahit sa mga online shop, kahit sa mga shop na auto shop. May mga lumalabas na mga Japan surplus na para sa mga every wagon, mga minivan. Kaya huwag kayong magdalawang isip na pag bumili kayo ng minivan is wala kayong mahanap na mga pyesa. Napakadali at napakamura, hindi katulad ng mga nasa market na sasakyan, mga pyesa nila ang mahal. Dito halos ang pinakamahal lang na pyesa is umaabot ng range ng mga 1,000, 2,000 plus lang. Mga ganun lang, mga simpleng ano lang is mga hundreds lang. Kasi may mga bagay ako dito na inayos is nabili ko lang rin naman sa online ng mura. Kaya huwag kayong mag-alala na nag-avail kayo o nagbabala kayo bumili ng minivan na tulad ko, is masasabi ko na sulit na kumuha kayo ng minivan. Ang kinagandahan sa every wagon, yung mga switch niya ay nandito lang sa may gilid mismo ng driver seat, sa may tabi lang mismo ng pintuan. Halos nandito yung mga safety features niya, wala sa pagbukas ng bintana. Kahit sa kabila din. Ayan. Tapos meron din siya switch din dito sa may passenger seat na kung gusto niya i-taas din o ibaba. Ayan. Automatic yan. Isang pang pinakagandahan ng every wagon is natutupi yung side mirror niya. Every time magpa-park ka, kung gusto mo i-safe yung side mirror mo na hindi masagi ng katabi mong sasakyan, pwede mo siyang tupin. Nandito lang pindutan. At saka nandito rin yung pindutan rin ng sa second row na bintana. Yan. Pero hanggang dyan lang, hindi yan nasasagad. Gawa na sabi ng mga builders sa Davao, for safety features daw to para sa mga bata daw na hindi raw mahulog. Kumbaga hanggang dyan lang talaga pinakasagad niya. Tapos nandito rin yung nasa driver seat din yung pindutan ng pintuan. Yan. Sa second row magbubukas, pati sa kabila. Yan. Halos nandito lahat ng mga switch niya. Isasarado muli. Kabila sa kanan. Yan, automatic sliding door yan. Every time magbubukas yung bandang kanan is sasabay na rin yung auto step. Yan ang kinaganda sa features ng isang every wagon. Tapos nandito na rin yung safety lock, lahat ng pintuan. Hindi na mabubuksan yan once na na-switch ko na to. Yan ang mga kagandahan ng isang every wagon na katulad ni Lakbay. Saka nandito na rin sa una na yung shifting gear na mostly na nakikita natin sa mga ibang cars is nandito. Ngayon, nandito is mga ano lang to, mga compartment. May mga lagayan, alcohol namin, air freshener, tissue, full tissue. May tissue rin doon. Tapos ito, nagiging ano yan, sandalan ko ng kamay. Pero pwede mo siyang itupi, i-fold. Pwede rin dito, lalo pag long drive. Yan, mostly dyan ko sinasandal ng kamay ko. Sa iba, nakikita natin sa ibang sasakyan is nandito rin yung
handbrake. Sa every wagon is nandito sa nasa ilalim. Yan. Diyan siya, di lang kita, ilawan natin. Yan, nandiyan dyan. Bali tatlo yan. Ang tawag naman dito is foot brake. Hindi na siya handbrake. Dito yung brake, ito yung gas. Halos tatlong pedal lang nandiyan dyan sa ilalim. Hindi na masyado kita. Yan. Isa sa maganda sa isang every wagon is meron na siyang LED screen. Yan, meron siya for radio. Pwede mo siyang mag-Bluetooth by YouTube. Pwede ka rin gumamit ng Google Map dyan. Tapos, nandito na rin yung mga pindutan, mga switch ng aircon. Ito, tataas mo yung temp o ilolow mo. Ito sa electric fan. Sa fan, ito yung mode. Tapos hazard light. Tapos, ito sa aircon to. Yan, ito AC din. Halos nandito na lahat. Ito, yung switch ng fan sa likuran. Sa baba yan. Yan yung sinasabi ko na meron siyang fan sa second row. Kaya yung lamig ng aircon dito sa unahan is napupunta dun sa second row. Tapos meron siyang, yan, meron na naman siyang pocket. Lagayan ng mga barya para sa mga, yung mga abot-abot mo sa mga nagta-traffic, sa mga eskinita. Tapos ito meron siyang cigarette drawer, pero di ko sure kung dito lagay ng upos o, pero mas maganda wag na lagyan ng upos ng lagyan mo na ng cigarette o kay lighter o anything na papel, mga resibo, yung mga ticket, yung mga ticket ng mga mga malls, yan maganda diyan. O kaya lagay ng mo sa mga tolls. Tapos meron din siya dito sa dome light is meron siyang another compartment. Yan. Ito, lagayan to sa sunglasses compartment to, pero sa amin nilagyan namin ng plus. Alatang mahilig kami kumain sa labas. Bimbis na lagay ng salamin, nilagyan namin ng plus. Saka meron din siya dito sa baba na yan, another compartment. Yan. Yan yung compartment niya. Mga lagay ng papeles o anything, etc. Pwede ka maglagay. Tapos nandito, meron siyang cup holder, dalawa to. Yan, na-adjust to. Pwede mo to lakyan. Yan. Kaya sa amin, nilagyan namin ng ng pampabango ng sasakyan. Saka ng alcohol. Yan. Kaya malawak yung space. Tas dito sa unahan, yan, diyan ko nilalagay yung mga sombrero ko. Yan, mahilig kasi ako sa cup. Cellphone holder. Yan. Tapos dito yung aircon. Yan. Sa kabila din, sa passenger. Tapos dito, another pad na naman. Yan. Kasi totally talaga sobrang lamig dito. Itong sasakyan na to, every wagon. Kung lamig lang pag-uusapan, Diyos mio, mas malamig pa to sa paramdam sa'yo ng ex mo. Kaya sa akin is, kung nagbabala kayo bumili ng minivan, huwag na kayo magdalawang isip, mga kabiyaheros. Napakaswabe, napakasulit. Alam ko na iba kasi nga nagdadalang isip na bumili ng minivan kasi nga daw is surplus. Pero hindi ibig sabihin is surplus is sirain, kasi is ginagamit to talaga sa Japan, tas kinonvert lang ng mga dito sa atin sa Davao at iba pang lugar dito sa atin sa Pilipinas. Kasi pag sinabi kasi nila surplus is sirain pero kasi sa Japan is goods pa to talaga. Kumbaga hindi na siya may mga mga updated na mga bagong cars, pero hindi naman siya ganun kaluma. Kasi meron siya yung mga features niya halos nandito. May makikita mo pa dito sa mga brand new cars ngayon na lumalabas sa market. Kung ang pag-uusapan yung aircon niya, yung lamig, yung buga ng aircon, is para sa akin sobrang lamig. Kasi almost ito lang ang gamit namin
na electric fan lang para sa second row, para sa mga bata. Umaabot sa kanila yung lamig. Tapos meron kasi siyang features na doon sa ilalim, sa second row, sa may paanan is meron parang electric fan doon na hinihigop niya pababa. Kumbaga hindi mo na kailangan na magdagdag pa ng isa pang fan para kung naabutan sila ng lamig ng aircon. Kasi lalo na pag gabi is sobrang lamig na, nalalamigan na yung mga bata doon sa likuran. Tapos nasubukan rin naman namin na nag-upo kami dyan sa second row na 4. Kasyang-kasya naman. Hindi naman sila masikip. Saktuhan lang. Goods naman. Kung sa aircon, kung nangangamba kayo, kung bibili kayo ng isang minivan, sa aircon, sa buga ng aircon, wala kayong masasabi. Napakalamig. Totoo, napakalamig. Halos kami nga dito, pag nasa unahan kami ni Commander, halos yung pan doon sa unahan is tinutupi niya na kasi sobrang lamig. Pangalawa na ayoko sa isang minivan is yung aircon. Dahil sa aircon, sa sobrang lamig, pati ako inaantok. Makakatulog ka sa sobrang lamig niya. Kasi pansin ko every time na umaalis kami, pag hindi pa naka-maximum yung aircon pati yung fan, napapansin ko every time na lumalabas kami, halos ako na lang ang gising, sila tulog na tulog kasi sobrang ang lamig. Napaka-komportable nung buga ng aircon. Makakatulog ka dahil sa sobrang lamig. Akala mo yung mga nasa mall ka, ganun kalamig. Yan ang pinaka din, sa sobrang lakas ng aircon niya, minsan nanginginig na kami sa lamig. Pangatlo na ayaw ko sa isang minivan is sobrang gaang niya. Sa sobrang gaang niya, kaya mo magpatakbo ng 100, akala mo lumilipad na. Pero kahit nasa almost 60 lang, alam mo nasa 80 na siya. Sa sobrang gaang niya. Saka ang lambot niyang i-drive. Mahirapan lumiko ng manibela. Sobrang andali niya. Sobrang andali. Ang gaang. Parang akala mo na lilipad na yung sasakyan. Kaya minsan ang takbo lang namin is nasa 40, 50. Nagma-maximum na hanggang 60 lang ako for safety na rin. Kasama ko to sa vlog si Lakbay at makikita nyo kung gaano nga ba katibay at kaganda na magkaroon ng isang minivan na although kahit na surplus siya. Salamat mga kabiyero sa panonood ngayong sa aking mini vlog. Pasensya nyo, medyo utal-utal talagang ngayon na lang uli ako nagsalita sa vlog kasi alam niyo naman ay nasa ako ngayon, nasa silent vlog ako. Kaya naninibago ako. Pero maraming salamat ulit. Kahit paano is na-tour namin kayo kay Lakbay at napaliwanag namin yung mga features niya. Muli mga kaberos, maraming salamat sa support ng tunay. Huwag niyo kalimutan i-like, follow ang aking page at YouTube channel at subscribe na rin. Thank you mga kaberos. God bless. Thank you at ingat. Bye-bye!